At ngayon po ay tayo nga po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon po ang ating schedule sa pamamahayag po natin ng kanyang banal na salita upang maunawaan nating personal ang tungkol sa ating Panginoon. Kahapon po ay nandoon kami sa Malitam at meron po akong kausap. At sabi ko, nananampalataya ka ba sa Panginoong Jesus? Sabi niya, yes. Ikaw ba'y ligtas na? Sabi niya, hindi ko alam. So, alam niyo po, napakarami po mga taong ganyan ang lagay ng buhay. Sabi ng Panginoong Jesus sa John 3:16, ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ko, Brad, ang sabi ng Panginoong Jesus ay mayroong buhay na walang hanggan sa pananampalataya sa Kanya. Bakit wala kang buhay na walang hanggan? Alam po niyo, napakarami po mga tao nananampalataya sa Panginoon pero hindi alam kung siya ay ligtas o hindi. So ngayon pong umaga, ito po yung ating dahilan bakit merong palagi tayong pag-aaral ng salita ng Diyos upang buksan sa atin ang kamalayang ito at matiyak natin ang pagpunta sa langit. Okay? So yan po yung ating layunin sa pag-aaral. Ano ho? So, inyo ho bang tiyak ng kayo ay palangit pagka umalis dito sa buhay na ito? Sino hong tiyak na? Ayan, okay. Lahat ho ba'y tiyak na? Okay. Sino hong hindi pa tiyak? Okay. So, alam po ninyo, atin lamang pong binibigyan ng pansin ng bahaging yan upang gisingin po yung ating kamalayan at maunawa natin, ngayon pa ay pwede nating matiyak ang pagpunta sa langit. At yan po yung napakahalagang aral ng salita ng Diyos. So, yan po ay ating ipinapaabot. At sana po, mamaya sa pag-aral, pakinggan po ninyong mabuti at umalis po kayong tiyak nyo. At salamat, yun pong aking kausap. Bago kami naghiwalay, sabi ko, Brad, ngayon, naunawaan mo na, naipaliwanag ko na sa iyo ang dapat kong ipaliwanag. Ngayon, tiyak mo na bang ikay ligtas? Sabi niya, oo, tiyak ko na. Okay? So, yun po yun, napakaganda. No? At ngayon po, ay tayo po ay makikinig na ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong tagapagsalita, isa po sa manggagawa ng Good Shepherd. At salamat sa Panginoon na ang kapatid na ito ay nagsuko ng buhay upang may pahayag ang kanyang salita sa mas marami pang mga tao. So tawagan po natin ang ating kapatid, Brother Wendell, at buksan po natin ang ating mga puso, unawain natin ang napakahalagang aral ng ating Panginoon Diyos. So, tayo po'y naririto para po mag-aral ng salita ng Diyos at wala po akong ibang naisipang aral kundi ang Panginoong Jesus. Alam niyo po, ako po ay nakapangaral na sa kalsada, sa bahay-bahay, sa school, nakapangaral na rin po ako sa pulis, nakapangaral na rin po ako sa bus, sa jeep. May naririnig po akong mga ibang nangangaral, halimbawa sa bus, nangangaral sila paano yumaman, paano ganito, ganyan, paano magtagumpay dito sa buhay. Pero wala po akong ibang naisipang aral kundi ang Panginoong Jesus. Kaya po, kung ikaw ay hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, ito po ay isang pagkakataon para matiyak mo ang kaligtasan sa iyong buhay. At iniimbitahan ko po kayo sa ating pong talata, Galatians chapter 3, verse 27. For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. I'll be honest, ito pong talatang ito ay pumapatungkol sa mga mananampalataya. Kaya sabi diyan, for as many of you as have been baptized into Christ, ibig sabihin, nabautismo na. Bago mabautismuhan, kailangan po ang isang individual ay ligtas. So, ang tinutukoy po dito ay isang taong ligtas. Pero dadalhin po natin itong talatang ito sa bago ka mabautismuhan. In other words, bago ka maligtas. Ang title po ng ating pag-aaralan, Putting on Christ. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, kami po'y nagpapasalamat at muli po ay lumalapit ng meron pong kababaan sa inyo pong harapan, sa inyo pong trono ng biyaya.
Magandang umaga po sa inyo, aming Panginoon, aming Ama na nasa langit. Salamat po sa inyo pong patuloy na paggawa dito po sa aming iglesia. Salamat po sapagkat ako po inyong ibinilang dito upang maging kaagapay, maging kaisa sa layuning maipangaral po ang inyong salita. Sa layuning maitaguyod ang gawain at sa layunin po na mapalawak pa ang inyo pong kaharian. Salamat po sa paggamit ng buhay, salamat po sa pagpapahiram ng buhay na inyo pong kaloob sa amin na naririto sa lugar na ito upang kami po'y mangaral at magpatuloy na kayo po'y luwalhatiin sa amin pong buhay. Pagpalain nyo nga po ang aming pong pag-aaral at ang aking pong pagsusumamo ay kung meron man po sa aming kalagitnaan na wala pa pong katiyakan ng langit, wala pa pong Kristo sa kanilang buhay, amin pong panalangin, ang inyo pong dakilang pagkilos, paggawa sa amin pong mga kasama dito sa dakong ito ng amin pong auditorium. Salamat po sa bawat kapatiran na nag-invite, salamat po sa bawat kaluluwa na inyo pong dinala rito. At kausapin niyo po kami sa anumang paraan na inyo pong naisin ayon sa mensaheng inyo pong inihanda sa pamamagitan po ng inyong abang lingkod. Pagpalain niyo po muli ang aming pong time na magkakasama. Help us to enjoy the message and help us, Lord, to glorify you. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Ayan po. Kagaya po ng nabanggit ko po sa inyo kanina, ito pong talatang ito ay pumapatungkol po sa mga Kristiyano. Ito po'y paalala na kung sino man sa inyo ang nabautismuhan kay Kristo, so isuot nyo si Kristo. Ano ba yung sinasabing isuot? Idamit ninyo si Kristo. Ibig sabihin, huwag mangyari na hindi makikita si Kristo sa iyong buhay. Huwag mangyayari yun. Pero, dalhin po natin itong talatang ito sa kapakinabangan nang tayo po ay magkakamit ng kaligtasan. Ano ba ang bautismo? Unang bagay, ano po ang bautismo? Ang bautismo po ay larawan ng pagkalibing, pagkabuhay, pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Hesus. Kaya po pag napapansin niyo po, pag binabautismahan po dito sa harapan, yung binabautismahan, inilulubog. Tapos, iniaahon ulit. Ito po ay larawan ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At ang ebanghelyo po ng Panginoong Hesus, sabi po sa Romans chapter 1 verse 16, sabi po ni Apostle Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek." Ang ebanghelyo po ang kapangyarihan ng Diyos para tayo ay iligtas, para tayo po'y magkameron ng kaligtasan. Hindi po ang relihiyon, hindi po ang iglesia, hindi po ang kung ano-anong tradisyon na meron tayo. Tanging ang ebanghelyo lamang ni Kristo. At bilang ikaw ay nabautismuhan, ito po ay pagpapakita ng kung anong nangyari sa iyo inwardly. Kasi po, yung pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Hesus, yan po ipinakita niya sa krus ng Kalbaryo. Ayan po ay tinatanggap ng isang taong naliligtas. Hindi po natin nakikita yan. Hindi ko na ipakita sa akin, yung nangyari sa akin, sa aking kaluluwa, na yung aking kaluluwa ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli kay Kristo. Hindi ko maipapakita yun. Bakit? Nangyayari yun inwardly. Sa loob po yun nangyayari. Paano mo maipapakita yun? Ipapakita mo yun sa pamamagitan ng bautismo. Yun po ang bautismo. Kaya po ang bautismo, walang kinalaman sa kaligtasan. Wala pong kinalaman ng bautismo sa kaligtasan. Ang tanging koneksyon niya lang sa kaligtasan ay ito. Bago ka maging miyembro ng simbahan, ay kailangan mo mabautismuhan. Pero bago ka mabautismuhan, kailangan ikaw ay ligtas. Kailangan meron kang Kristo sa iyong buhay. Kailangan na isuot mo, you have put on Christ in your life. Kailangan mong isuot si Kristo para ikaw ay maligtas. Kaya kailangan mong hubadin yung relihiyon, hubadin mo yung iyong inaakala mo yung sarili mo na mabuti ka, na ikaw ay mabait, na ikaw ay
maayos na tao, kailangan mong hubadin yan. Kasi yan po ay ayaw ng Diyos. Hindi po yan gusto ng Diyos na ating sinusuot. So, we have to put on Christ. Ngayon po, may mga bagay tayo na isinusuot. Halimbawa, singsing. Ito, salamin, isinusuot. Damit. Pulseras. Hikaw. Isinusuot po natin yung mga bagay na yan. Pero ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay yung ating damit. May mga ipapakita po akong konting damit. At yung pong mga damit, ang damit po kasi, ito ay pambalot sa katawan. Pag tumingin ka sa tao, anong una mo nakikita? Yung damit, bago makita yung katawan. May mga tao nga tumitingin sa damit lang eh. Tinitingnan, itong taong ito, tinitingnan, depende kung paano manamit. May mga tao pong ganyan. Wait, hintayin po natin yung mga pictures. Ayan. At ito po yung mga halimbawa ng larawan na pag nakita mo itong larawan na ito, itong mga damit na ito, masasabi mo or may masasabi ka sa isang individual na may suot nito. Paki-flash po. Ayan. Ito pong damit na ito, sa tingin nyo, pag ang isang tao nakita nyong may suot ng damit na yan, yan pong nasa gitna. Anong masasabi mo sa taong yon? Ang taong yon ay isang scout, or boy scout, or eagle scout, or girl scout. Wala pa yung tao dyan, hindi pa nagsasalita yung tao. Isa pa po. So, talagang yung damit may sinasabi sa nagsusuot. Ayan. Pansin nyo po, ano po yung damit na yan? Wala yung nakasuot, di ba? Ano yan? Damit ng bumbero. Ayan. Thank you po. Yan ay damit ng bumbero. At pag may nakita ka na tao na nakasuot niyan, hindi pwedeng yun ay pulis. Tama po. Yun ay bumbero. Or sa English ay fireman. Isa pa pong larawan, yung pinakahuli, sir, yung puti. Pag nakakita ka ng isang taong nakaputi, ito ay pamilyar. Tapos merong nakasabit sa leeg. Ayan ay, hindi ko na sasabihin, nakasaludo pa yung damit, ay malamang-lamang, sundalo. Yung isa pa po, sir. Ayan. Pag nakakita ka, nakahanger pa yan, Wala pang tao talaga nakasuot. Pero pag may nakita kang taong nakasuot niyan, sasabihin ng damit na yung tao ay doktor. Kaya nga po sa school, makikita nyo po sa school yung mga bata, nag-a-attire. Minsan, pag United Nations Month, iba-ibang bansa ang kanilang nire-represent. Mayroong nakabarong Tagalog, mayroong naka-Amerikana para sa mga Amerikano, mayroong iba-ibang damit ng iba-ibang bansa. So, yung damit may sinasabi po sa tao. At ang ating pong pag-aaralan ay mga ilang bahagi lamang po, ilang pagkakataon sa Biblia na binanggit ang damit ng Panginoong Hesus. At itong mga damit na ito ay may sinasabi patungkol po sa Panginoong Hesus. Ano kaya yung mga sinasabi ng mga damit na yun? Meron lang po 5 bagay. Una po, the incarnation. Magbasa muna po tayo ng talata. Luke chapter 2 verse 10. Luke chapter 2 verse 10, sabi po sa Bible, "And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." Ano po daw sabi dyan? Ye shall find the babe wrapped, nababalot ng pambalot, swaddling clothes. Pakita po natin yung ating picture para mas maliwanag. Ito po yung yan. Yung bata, pansin nyo po may bato. Yan po yung manger. Yung manger po ay pakainan. So, yung manger po, doon inilalagay yung tupa na ihahandog sa Panginoon. Yung tupa
na walang bahid ng anumang kapansanan, walang karumihan, binabalot siya na parang bata. Bakit? Para ma-preserve yung kalinisan, yung kagandahan ng tupa. Yun ang ginawa ni Mary sa Panginoong Hesus. Binalot niya ang Panginoong Hesus, kagaya nung nasa larawang yan, at inilagay sa pasabsaban. Para ma-preserve. Hindi naman ibig sabihin, pag hindi nilagay, hindi mapipreserve. Pinapakita lang po dito na kung bakit inilagay ang Panginoong Hesus sa pasabsaban, siya yung kordero ng Diyos. Number 1, the incarnation, yung pagkakatawang tao. Alam niyo po, may pinapakita dyan ng Panginoong Hesus? Humility. Pagpapakababa. Biruin niyo po, yung Diyos na nasa langit, nasa trono, na sinasamba siya ng mga anghel, bumaba rito sa lupa, nagkatawang tao. Sabi po nung isang talata, sa Hebrews chapter 2 verse 9. Sahin po natin, Hebrews chapter 2 verse 9. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, should taste death for every man. Ang Panginoong Hesus po ay nagkatawang tao. Ipinapakita po din dito yung kanyang pagpapakababa. It shows Christ's humbleness, His humility. But a lot of people, marami pong mga tao, ang napakataas. Hindi mo maabot ng salita ng Diyos. Bakit? May trabaho sila. Alam niyo po, mas madaling mag-doorknock sa mga sulok-sulok ng lugar ng Batangas kaysa po sa mga subdivision. Bukod sa hindi ka papapasukin ng guard, hindi ka tatanggapin nung may bahay, nung may-ari nung malaking bahay. Bakit? Ang isip nila, peperahan lang ako ng mga to. Iba yung isip nila. Hindi, kumbaga, ang isip din nila, sila ay mayaman, sila ay iba yung kanilang estado ng buhay. Wala pong kapakumbabaan sa tao. Yun po ay natural. Wala pong kapakumbabaan ang tao. Ang meron po sa tao na natural, pagmamataas. Pagmamataas po ang meron sa tao. By the way, bago po ako magpatuloy, ito po ang ating mga pinag-aaralan ay damit ng Panginoong Hesus na sana damitin din natin. Bakit? Tayo po ay hubad sa harapan ng Diyos. Hubad po tayo sa harapan ng Diyos. At ang kahubaran sa harapan ng Diyos ay naglalarawan po ng kasalanan. Tandaan niyo po sa Adan at sa Eva. Balik po tayo sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, verse 1. Saan ba yun? Sa verse 21 po, makikita po natin dito, "Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skin and clothe them." Pero, hindi ko lang po matandaan kung saan dito. Hindi ko po makakita masyado eh. Ano pong talata? 7. Yan. Verse 7, "And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked." Hindi ito dahil sa sila'y hubad. Nakita nilang sila'y hubad. Bakit? Nabuksan yung kanilang isipan sa karunungan ng kaalaman sa mabuti at masama. Nabuksan yung kanilang isipan sa pagkakaalam sa mabuti at masama. Kaya alam niyo po, nakita nilang, pagtingin nila sa kanilang sarili, sila ay nagkasala. Yun po yung sinasabi diyan. Kaya po, dito sa verse 21, dinamitan sila ng Panginoong Hesus. Pero bago sila dinamitan, gumawa sila ng damit sa kanilang sarili. Kumbaga, yung kasalanan nating mga tao, tinatakpan natin ang relihiyon, tinatakpan natin ang mabuting gawa, tinatakpan natin ang kung ano man ang pwede nating maitakip sa ating kasalanan. Yan po yung pagkakamali natin.
So, balik po tayo sa ating pong pag-aaral. Ang humility po ay required para ikaw ay maligtas. You have to humble yourselves and acknowledge you are a sinner. Ilang linggo na po akong, parang 2 linggo ko nang ginagawa siya sa palengke. Hindi po ako nangangaral masyado ng ebanghelyo. Sa church, sa palengke, hindi po ako masyado nangangaral. Hindi na may ibig sabihin, hindi ko siya binabanggit. Hindi ako nagpo-focus sa ebanghelyo. Bakit? I want people na malaman nila at kanilang tanggapin, kanilang aminin na sila'y makasalanan. I'm focusing on sin. 2 linggo ko na pong ginagawa, 2 Webes na ako'y nagtuturo patungkol sa 10 utos. Opo. I want to get them lost before I want to get them saved. Hindi sila maliligtas kung sila'y hindi mawawala. Ibig sabihin, kailangan makita nila yung kanilang sarili na sila'y makasalanan. Marami po sa tao sa palengke, hindi ganyan. Kahit po gano'n ang pagtuturo ko. Kahit po gano'n yung pagtuturo namin, hindi po ganyan ang mga tao kahit saan po kayo magdating. Ang isip po ng tao, sila'y kaya po, alam nyo, pagka kami nangangaral, may nagbigay ng barya or may nagbigay ng pera. Nung minsan, nung nakaraang Webes, hindi po nung nakaraan pa, may nagbigay ko po kay Brother Ray ng 5 piso. May nagbigay po kay Brother Ray ng 5 piso. Bigay, anong gagawin natin dito? Ang ginawa ko po kay Brother Ray, kinuha ko yung 5 piso, yung babae, nakalayo na, tinakbo ko talaga, ibinalik ko. Sabi ko po, hindi po kami tumatanggap ng pera. Alam niyo po kung bakit ko ginagawa yon? Kahit pa sabihin niyo, tatanggapin ko yon, ipambibili ko ng pagkain, ibibigay ko sa pulubi, hindi ko po ginagawa yan. Alam niyo kung bakit? Iniiwasan ko na isipin ng tao na yung kanyang perang ibinigay ay makakapag-ambag sa kanyang kaligtasan. Yan po'y pagmamakataas din. Opo. Iniiwasan ko po yun. Kaya talagang marami ng beses na may nagbigay sa akin, talagang hindi ko tinatanggap. Pinipilit akong tanggapin. Hindi ko po tinatanggap. Kasi kailangan masumpungan nila yung kanilang sarili na wala silang magagawa para iligtas ang kanilang sarili. Luke chapter 14 verse 11. Nasa Luke naman din po tayo. Luke chapter 14 verse 11. Sabi po dito, "For whosoever exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted." Basahin po natin sa Tagalog para mas maintindihan. Translate natin sa Tagalog. "Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa." Pero ang maganda pong word na gamitin ay ibababa. Ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang bawat nagpapakababa ay itataas. Yan po ang sinasabi ng talata. Alam niyo po yung idea ng siso. Kaya kailangan po yung pagpapakababa. Yung siso, dati sa plaza, naabutan ko pa yung may siso eh. Hindi ka pwedeng tumaas pag yung isa hindi bababa. Yan po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Siya'y nasa taas. Siya'y bumaba para tayong nasa baba. Kung ikaw ay magpapakababa, pero kung ikaw'y mataas na, hindi ka may tataas ng Panginoon. Ikaw na nagpapakababa ay kanyang maitaas. Yan po ang idea nitong humility. At isinuot po yan ng Panginoong Hesus nung siya'y nagkatawang tao. Tayo pa ang hindi magsuot niyan. Pwede naman pong hindi nyo isuot. Wala kang kaligtasan. Pero kung isusot nyo po ito, aminin mo lang na ikaw ay makasalanan sa iyong buhay at kailangan mo ng tagapagligtas. Pangalawa po, the immaculacy. Matthew chapter 17. The immaculacy. Alam niyo po yung immaculacy? Holiness, kabanalan, kawalan ng kasalanan. Matthew chapter 17 verse 1. Ito po yung transfiguration ng Panginoon. "And after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bringeth them up into an high mountain apart, and was transfigured before them." Take note, "And his face did shine as the sun." Mukha pa lang yun. Ito yung damit. "And his raiment was white as the light." Yung kanya daw pong damit ay maputi na parang liwanag.
Ano po yung ipinapakita ng kaputian? Kalinisan. Ipinapakita po ng damit ng Panginoong Hesus dito na siya ay banal, na siya ay walang kasalanan, na siya ay katanggap-tanggap sa Panginoon bilang maging tagapagbayad ng ating kasalanan. Yan po yung picture, maputi. Pero pagkatapos ng transfiguration na yan, bumalik yung kanyang damit sa pagiging kulay brown, medyo madilaw, naging ganun yung kanyang damit. Pero dyan, ipinakita ng Panginoon. Tapos basahin natin yung verse 6. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Tingnan niyo po dito sa verse 5 na ito, sa verse 5 po pala. This is my beloved Son, ito ang pinakamamahal kong anak, na sa kanya'y lubos akong nalulugod. Tingnan niyo po yung word na in. Sabi po dyan, this is my beloved Son, in whom. Pag sinabi pong in, sa loob. Yung loob, hindi on. It's inside the Lord Jesus Christ. It's in Him na ang Panginoon, na ang Diyos Ama ay nalulugod. Bakit? Kasi po ang Diyos ay banal. Ang Panginoong Hesus po ay banal. Wala po siyang kasalanan. Paano siya'y naging walang kasalanan? Ay siya'y tao. Kasi po, ang Panginoong Hesus ay walang ama. Wala siyang ama dito sa lupa. Magbasa po tayo ng ilang talata. Matthew chapter 5 verse 20. Para may pakita lang po natin yung katuwiran ng Panginoong Hesus. Matthew chapter 5 verse 20. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Maliban daw po, sabi dito sa atin, paalala, maliban ang iyong katuwiran ay lumampas, humigit sa katuwiran ng mga Pariseyo, hindi ka maliligtas, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po ang katuwiran ng Pariseyo? Sabi natin ito. Ito yung katuwiran ng Pariseyo. Bakit? Sila yung mga self-righteous. Kasi, itinuturing nila yung kanilang sariling banal. Bakit? Pinagsusumikapan nila na magawa ang batas ni Moses. Kaya po nandito yung kanilang katuwiran. Ang katuwiran po natin ay ito. Nandito. Pwedeng nandito, pwedeng nandito. Yan po yung katuwiran natin. Pero ang sabi ng Panginoon Hesus, maliban na yung katuwiran mo ng tao ay maging lampas sa katuwiran ng Pariseyo, that is the righteousness of the Lord Jesus Christ. Yun po yung katuwiran ng Panginoong Hesus. Na dapat yung katuwiran natin maging kapantay ng katuwiran ng Panginoong Hesus. Paano mangyayari yun? Tayo'y makasalanan. Ang kailangan lang po natin gawin, kita nyo po yung damit na yan na maputi. Yan, kailangan po nating isuot para tayo'y ituring na banal ng Panginoong Hesus, ng Panginoong Diyos. Kasi sa ating sarili, hindi tayo ituturing na banal. Hubad nga tayo sa harapan ng Diyos . Kaya pagkatapos mong isuot yung kapakumbabaan, sunod mo namang isuot yung kabanalan. Yung kabanalan po ng Panginoong Hesus. Pag hindi ka banal, hindi ka makakapasok sa langit. Hindi. Wala pong kasalanan ang pinapapasok sa langit. Ang tanging lugar lang po na walang kasalanan ay langit. Kahit po impyerno, punong-puno ng kasalanan. Kaya po sa ating po mga sarili, kailangan tayo po ay tanggapin natin yung kabanalan ng Panginoong Hesus na tanging ang kabanalan niya lamang ang magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Wala pong ibang katanggap-tanggap na kabanalan. Bakit nga ba siya banal? Matthew chapter 1 verse 18. Tingnan niyo po . Verse 18. Now, Matthew chapter 1 verse 18, now when the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Bigyan ko po kayo ng konting
pag-aaral dyan. Himayin po natin yung talatang yan. Kita nyo po yung word na as. A-S. When as his mother, ibig sabihin, gumaganap na bilang ina. Yung as. Nakakita na po kayo dun sa pelikula pag umano yung mga cast, yung mga tauhan. Halimbawa, si Piolo Pascual as Rene Riquestas. O, di ba? Ibig sabihin, hindi siya si Rene Riquestas. Gumanap lang siya bilang Rene Riquestas. Naunawaan po, ganyan din po dyan si Mary. Hindi po siya ang ina ng Panginoong Hesus. Siya po'y gumanap lamang bilang ina ng Panginoong Hesus. Tapos sabi pa dyan, si Mary ay ikakasal kay Joseph. Pero bago sila magsama, si Mary ay natagpo ang nagdadalang tao sa pamamagitan ng banal na spirito. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus po talaga ay nagkatawang tao lamang. At siya ay 100% na tao, 100% na Diyos. Taliwas sa itinuturo ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo po ay nagtuturo na ang Panginoon daw ay tao lamang at hindi Diyos. Mali. Ang Panginoong Hesus po ay 100% na tao, 100% na Diyos. Ang tawag po namin dyan sa theology ay hypostatic union. Hypostatic union. Yung ba'y posible? Sa ating mga tao, imposible. Pero sa Diyos po, walang imposible. Nagawa po niya yan, na siya'y 100% na tao, nakaranas siya ng naranasan mo. Nakakaranas ka ng uhaw, naranasan niya rin yan. Nakakaranas ka ng gutom, naranasan din niya yan. Nakakaranas ka ng puyat, ng pagod, mararanasan mo yung kamatayan, naranasan rin niya yan. So, pero ang sinasabi po talaga dito, yung kabanalan ng Panginoon. Bakit? Sa pamamagitan po ng lalaki na ipapasa ang kasalanan. Lahat po ba tayo may tatay? Sino dito ang walang tatay? O lahat tayo may tatay kahit po babae. Lahat po ng may tatay ay napamanahan ng kasalanan. Yung tinatawag na kasalanang mana. Sabi po sa Romans 5:12, wherefore as by one man, ibig sabihin hindi gawa ni Eva, one man, gawa ng isang lalaki. Yun po'y si Adan. Sin entered into the world, and death by sin, so that pass upon all men, for that all have sinned. Na ang kasalanan po'y naipapasa sa pamamagitan ng lalaki. Kaya po, sa ating mga tao, imposible na ang babae ay magdalang tao ng walang yung tinatawag na sperm, or yung binhi ng lalaki. Wala pong taong ganyan. Lahat po tayo, meron tayong, ilang chromosome yun, kung hindi ako nagkakamali, 26 pairs of chromosomes, or 23 pairs of chromosomes, kung hindi po ako nagkakamali, or 46 chromosomes. So, lahat tayo may tatay, kaya lahat po tayo makasalanan. Ang tanging banal lamang na ipinanganak ay ang Panginoong Hesus. Wala pong iba. So, that is His immaculacy. Number 3, the interest. Mark chapter 5, verse 25. Ano po ba ang interest ng Panginoon? Ano po ba ang kanyang pagnanais? Ano yung kanyang kagustuhan? Mark chapter 5, verse 25. Mark chapter 5, verse 25, sabi po dito sa talata, and a certain woman which had an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and has spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse. When she had heard, Jesus came in the press behind, and touched His garment. Alam niyo po yung garment, isang word po yan ng damit. For she said, if I may touch but His clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague.
And Jesus immediately, knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, "Who touched my clothes?" Sino daw po ang humipo sa damit niya? Yung babae na dinurugo ng 12 taon na. Yung damit, sa isipin po natin, lalo na yung mga Katolik, yung damit ay naghimala. Hindi po yung damit, hindi yung damit ang mahalaga. Ang mahalaga po dito ay yung may suot ng damit. Kung ang may suot na yan ay si Pedro, hindi makakapagpagaling yan. Kung ang may suot na yan, kahit pa si John the Baptist, hindi makakapagpagaling. Kung bakit yung damit na suot ng Panginoong Hesus ay nakapagpagaling nung babaeng dinurugo ng 12 taon na lahat ng kanyang yaman ay nagastos niya para lang siya'y gumaling, ay dahil ang may suot ng damit ay ang Panginoong Hesus. Hindi po yung damit ang mahalaga. Ang mahalaga po ay ang Panginoong Hesus. Sabi po sa Matthew 9, chapter 13, Matthew chapter 9, verse 9. Verse 13, or verse 9 muna po tayo. And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt or of custom, and he said unto him, "Follow me." And he arose and followed him. And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him. And his disciples, when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, "Why eateth your master with publicans and sinners?" Verse 12, But when Jesus heard that, he said unto them, "They that be whole need not physician, but they that are sick. But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance." Yung verse 12 po, sabi po dyan sa verse 12, sila na walang sakit, sila na magagaling, ay hindi kailangan ng manggagamot. Oo. Pag hindi mo aakuin sa iyong sarili na ikaw ay may sakit, hindi ka pupunta sa manggagamot. Katulad ko, ako po may sakit. Pero pumupunta lang ako sa manggagamot pag kailangan ko ng medical certificate at pagka ako'y sinasama na. Pero hindi po ako pumupunta sa doktor ng regular. Pasintabi po sa mga doktor. Bakit? Bakit? Kasi wala akong nararamdamang sakit eh. I feel like I am a normal person. Pero ako'y may sakit sa puso. Pag po ako'y pinagbuhat ninyo ng 15 patas ng monoblock, mula baba hanggang 3rd floor, kaya ko pong buhatin yan. Walang babaan. Kaya ko po yung gawin. Para akong normal, kaya ko nga po maglaro ng basketball. Kaya po hindi ako pumupunta sa doktor. And most of you na naririto, hindi po kayo lumalapit sa Panginoong Hesus. Bakit? Hindi nyo rin alam na kayo ay may sakit. Hindi nyo ramdam na kayo may sakit. Hindi nyo alam, hindi nyo tinatanggap na kayo yung makasalanan. Kaya hindi po kayo lumalapit sa Panginoong Hesus. Bad po yun para sa aking part. Masama yun. Kung kailan lang kailangan ko ng doktor, tsaka lang ako lalapit sa doktor, mali po yun. Ganon din, kung kailan lang kailangan mo ang Panginoong Hesus, tsaka ka lang lalapit. Maraming mga tao, kung kailan nasa banig na ng karamdaman, hindi na makatayo. Talagang lantay ang gulay na. Tsaka lang tumatawag sa Panginoong Hesus, tsaka lang nakakaalala. May naalala po ako nung mini-minister namin sa Lucena. Nung in-invite po namin, nagta-tricycle driver. Nung in-invite po namin, ay hindi maimbitahan. Na-stroke, mild stroke. Pinuntahan namin sa ospital. Bible study namin. Habang kami nagba-Bible study, nangako. Bakit? Ay nasa banig ng karamdaman eh. Nangako. Pag ako'y gumaling dito, ako po ay magsisimba na. Ako po ay babalik na sa Panginoon. Parang a week later, nakalabas. For a month, nagsisimba. Bakit? Eh, ganyan pa yung kanyang kamay. Ganyan pa. Tapos hindi pa masyado malakas. Pero nung panahon na siya'y nakakapag-tricycle na ulit, hindi mo na makakita sa simbahan. Hanggang hindi na mild stroke na tuluyan.
Mhm. Hindi ko alam kung siya'y langit. Sana po langit. Pero kung hindi, kaawa-awa. Kaya po alam niyo po sa ating buhay, akuin natin sa ating sarili na tayo ay may sakit. Sabi dyan, no? Sa verse 12, sila na walang sakit ay hindi kailangan ng manggagamot. Tanong, sino dito ang walang sakit ng kasalanan? Lahat tayo ay merong sakit ng kasalanan. Ang tanong lamang, gaano mo ito pinapansin? Gaano mo tinatanggap sa iyong sarili na ikaw ay may kasalanan? Na yung kasalanan mo ay talagang may gagawin sa iyong matindi. Kahit pa yan ay sinat lamang. Minsan sa atin pagka may sinat, hindi na makagawa. Sinat lang yun lalo na pagkalagnat. Pagka ikaw ay nagte-39 na, baka ikaw ay kinukumbulsyon na, lalo ka hindi ka makakagawa. Pero alam niyo po sa Diyos, walang maliit, walang malaking kasalanan. Walang maunti, walang madami. Basta ikaw ay may kasalanan, kahit isa lang yan. Sabihin natin yung pinakamaliit na kasalanan, kahit isa, pagsisinungaling. Dadaling ka pa rin yan sa kapahamakan. Si Adan at si Eva nga po, mga minamahal, ay kumain lamang ng prutas. Gaano kasama ang kumain? Masama po ba ang kumain? Hindi po masama ang kumain. Mapwera na lang pag pinagbabawal. Kaya po yung mga pinagbabawalan diyan na kumain ng ganito, ng ganyan, ay maghinay-hinay. Yung mga pinagbabawalan kumain ng matatamis, ano nga po, Sir Dudes? Yung mga pinagbabawalan ng kolesterol, yung mga pagka walang nararamdaman ay sige-sige sa seafood, sa lechon. Pero pag may nararamdaman na, iika-ika, yan na, hindi na makalakad ng ayos. Pag po pinagbabawalan, ay makinig. Kasi kahit na gaano kalit yan, si Adan at si Eva po pinagbawalan lamang na kumain ng prutas. Dahil sa pinagbawalan sila, at kinain po nila yung prutas na yun, dahil sa ibinawal ng Diyos, kasalanan po. Imagine, sa dinami-dami ng prutas, yung pa ang kinain. Pwede namang yung bunga ng puno nagbibigay ng buhay, yung tree of life. Bakit pa yung prutas na pag kinain nila, sila ay mamamatay? Eh hindi nag-iisip si Adan at si Eva. Tayo din, hindi din po tayo nag-iisip. Kung ano yung puno, yun ang bunga. Kung ano si Eva at si Adan, lalo si Adan, ganon din po tayo. Ang Panginoon po, kung bakit po siya naparito sa lupa, ang kanyang interes, ang kanyang pagnanais, ay tayo po'y pagalingin sa ating sakit. Marami ng sakit ang pinagaling ng Panginoon. Nagpalakad ng pilay, nagpagaling ng braso na tuyo, nagpagaling ng bulag, nagpagaling ng bingi, nagpalayas ng masamang spirito. Ito ang pinakamatindi. Bumuhay ng patay. How much more yung ikaw ay kanyang iligtas sa iyong kasalanan? Yung ikaw ay kanyang pagalingin sa sakit mo ng kasalanan. Kayang-kaya kanya pong pagalingin sa sakit mo ng kasalanan. Pang-apat po, the inconvenience or his horror. Sa John chapter 19, verse 23. John chapter 19, verse 23. Sabi po dito, verse 23, and then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments, kinuha yung damit, and made 4 parts, to every soldier a part, and also his coat. Now the coat was without seam, woven from the top throughout. They said therefore among themselves, let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall be, that the scripture might be fulfilled, which saith, they parted my raiment among them, and for my vesture they did cast lots. These things therefore the soldier did. Yung damit ng Panginoon ay pinagpustahan, isa pa pong talata, Luke chapter 23 verse 11. Luke chapter 23 verse 11.
Sabi po dito, and Herod with his men of war set him at naught, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate. And the same day Pilate and Herod were made friends together, for before they were at enmity between themselves. Dito po sa 23 na ito, verse 11, si Herod po merong balabal na panghari lamang. Idinamit niya po yun sa Panginoon. Kaya po pagdating ng verse 34, verse 35 na lang po. Pero verse 34, nandun rin yung raiment. Verse 34, then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. And the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. Verse 36, and the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar, and saying, If thou be Christ, save thyself. Ito po yung sinasabi dyan, yung inconvenience, yung paghihirap ng Panginoon. Mula po rito sa tagpong ito, ipinapakita yung kanyang paghihirap hanggang sa siya ay ipako sa krus, mamatay, ilibing. Dinanas niya po ang kamatayan para sa atin. Bakit? Bakit niya kailangan danasin yung kamatayan? Romans chapter 6 verse 23. Yung iba po sa atin, malimit binabible study, malimit naririnig nyo po itong talatang ito. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death. Ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. Kung bakit ang Panginoong Hesus ay naghirap, dinanas niya po yung inconvenience. Kaya po ako, hindi ako makapagreklamo. Bakit? Kahit ako'y binabanas na dito sa harapan, hindi ako makapagreklamo. Nabanggit ko lang na, hindi po ako nagre-reklamo ha, binabanggit ko lang, baka napapansin nyo, pinagpapawisan na. Ay, napakalit na sakripisyo po para ipangaral ang salita ng Diyos. Kumpara sa sakripisyong ginawa ng Panginoon para ako po'y kanyang iligtas. Gayon din po sa atin. Imagine, dahil sa iyong kasalanan, maghihirap ka. Bakit ba tayo nagkakasakit? Okay lang po kahit hindi. Hindi man po ako nagpaparinig. Hindi ko man po sinasabing buhayin. Okay lang po kahit hindi. Hindi ko man po sinabing buhayin. Okay lang po, salamat po. Binuhay tuloy. Sinasabi ko lang yung tagyaktak ng pawis. Kasi po, yan po itinuro sa amin. Na once na may maisip ka na, may ma-illustrate ka, sige, banggitin mo. Kaya po, salamat po sa hangin. Sabi po ng aming senior sa Bible School, pag po kami nag-soul win, kahit pagod, mag-soul win. Kahit ikaw ay may dinaramdam, mag-soul win. Bakit? Sa langit na lang ang pahinga. Ay po nakakatuwa. Nakikita ko po yan sa ating pastor. Kahapon po kami pauwi na, siya ay nagba-Bible study pa. Opo, totoo po yun. Yun po ang nangyari kahapon. Kami pauwi na, nakasakay na kami sa sasakyan. Siya po kasama ni Amando at saka ni Brother LD ay nagtuturo pa ng salita ng Diyos. At kami po yung nakapaghapunan, halos mag-alauna. At yan, kaya po, alam niyo po, napakalit na sakripisyo na tayo po ay maghirap. Pero, balik po ako doon sa sinasabi ko kanina, alam niyo po kung bakit ka naghihirap? Gawa ng kasalanan. Tingnan niyo po balik ulit tayo sa Genesis chapter 2. Kanina chapter 3, ngayon chapter 2. Genesis chapter 2, Verse 7. And the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. Nilikha ng Panginoon ang tao gamit ang kanyang kamay. Okay? Chapter 1, verse 26. And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth,
and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Nakita nyo po ba yan yung sinabing, likhain natin ang tao para mamatay? Nakita nyo po ba dyan? Wala. Ang layunin ng Diyos sa tao ay mag-alaga ng kanyang nilikha, hindi po para mamatay. Bakit merong kamatayan? Gawa lang po nung kasalanan. Ang kamatayan po, hindi pumasok yung kamatayan not until chapter 3, nung sila po'y nagkasala na. Pero di yan, nung nilikha ng Panginoon ang tao, wala pong layunin na mamatay ang tao. Ito nga po, binubulay ko. Ibig sabihin, kung si Adan at si Eva hindi nagkasala, walang taong nagkasala. Halimbawa lang, may tao na sa Saturn, may tao na sa buwan, may tao na po sa Jupiter, may tao na sa Mars. Ang mga scientists, astronaut na may problema na kung ang Venus, kung ang Mars ay pwedeng tirahan, hindi pwede. Bakit? May kamatayan. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa mga planetang iyon nang may kasalanan. Pero kung walang kasalanan, pwede kang mabuhay sa Venus. Kahit pa ikaw ay magpalangoy-langoy sa dagat nang hindi ka naaahon. Hindi ka malulunod, hindi ka mamamatay. Bakit? Walang kasalanan. Kung bakit lamang, biruin mo, ibig sabihin, ang layunin nga pala ng Diyos talaga sa tao, magpakarami. Dumami tayong mga tao. Yun ang layunin ng Diyos. Kaya po siya ay naghanda ng hindi lang Earth. Merong Mercury, may Venus, may Mars, may Neptune, may Uranus, may Saturn, may Pluto, may Jupiter. At may iba-iba pang planeta sa buong kalawakan. Sinira ng tao ang planong iyon ng Diyos. Hindi ibig sabihin, mas ano ang tao. Hindi. Pinahintulutan ng Diyos na mangyari yun. Pero ang sinasabi po natin dito, ang tao ay makasalanan kung bakit may paghihirap. At kung bakit maghihirap ang tao sa impyerno ay dahil ng kasalanan. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Para bayaran mo yung kasalanan mo, kailangan mong mamatay doon sa impyerno. Pero pwedeng hindi naman po mangyari yun. 1 Peter chapter 3 verse 18. Pwedeng hindi mangyari yun. Tingnan natin yung 1 Peter chapter 3 verse 18. 1 Peter chapter 3 verse 18. Nasa chapter 1 ako, pero chapter 3 verse 18. For Christ also hath once suffered for sins. Isang beses lang siyang naghirap para sa kasalanan. The just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Ang Panginoong Hesus po ang naghirap para sa atin. Pero kung hindi mo tatanggapin yung kanyang ginawa, mapapahama ka pa din. Kanina po, binanggit ng ating pastor, John chapter 3, verse 16. John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siya na yung naghirap. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Siya na nananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, bagkos ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Ang problema, tayo po ay may iba-ibang pananampalataya. May mga tao pong nananampalataya, ulit-ulitin ko, hanggang sa kayo po ay makaunawa, na ang tao, ang pananampalataya ay nasa kanilang mabuting gawa, nasa kanilang relihiyon, nasa kanilang pera, nasa kanila pong itsura. Ibig sabihin itsura, yung tingin ng tao sa iyo. Nandoon ang kanilang pananampalataya. Pero ako po, kasama ng aming mga kapatid dito sa Good Shepherd Baptist Church, ang amin pong pananampalataya ay tanging sa Panginoong Hesus lamang. Wala pong iba. Hindi dahil sa ako'y nabautismuhan, hindi dahil sa ako'y nangangaral, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Yun lamang po. Tapos ang usapan. Walang iba. Plus 0, minus 0. Wala akong may dadagdag, wala rin po akong may babawas. Yung kanyang pagkamatay, pagkalibing, at itong panghuli, pagkabuhay na magmuli. Number 5, the insurance.
Luke chapter 24, verse 12. Apat na damit na po yung ating napag-aralan. Yung suot ng baby Jesus, nung siya ay sanggol pa lamang, pinakita po nito yung kanyang incarnation. Pangalawa po, nung siya ay nagbagong anyo, yung kanyang itsura ay naging maliwanag, yung kanya pong immaculacy, His holiness. Yung kanyang damit, napakaputi. Pangatlo po, yung laylayan ng kanyang damit. Pero hindi po yung damit ha, yung may suot ng damit, ang mahalaga. Yung kanyang interes na tayo'y pagalingin at tayo po'y iligtas. Pang-apat, yung kanya pong inconvenience. Yung kanyang paghihirap. Kasi ayaw niya na ikaw ay maghirap. Pero sabi ni Apostle Paul, naalala ko lang, ito po yung sabi ni Apostle Paul, ang isang Kristiyano, hindi ka na nga maghihirap sa kabilang buhay, pero dito sa lupa may paghihirap. Sabi ni Apostle Paul, I suffer so many things for the elect's sake. Ibig sabihin, dahil sa mga pinili, sa mga taong pangangaralan, siya ay dumanas ng matinding paghihirap din. Maraming shipwreck, marami siyang hagupit na tinanggap, siya ay nakaranas na siya ay batuhin hanggang sa siya ay mamatay. Kaya po alam niyo po ang pagiging Kristiyano, mag-isip-isip tayo. Bakit ka Kristiyano? Bakit mo piniling maging Kristiyano? Kung ikaw ay para maging Kristiyano, dagdag ko lang dito, ay para maging convenient yung buhay mo. Doon po sa mga hindi pa mananampalataya, isipin niyo po, ang pagiging Kristiyano hindi biro. Darating yung time, tayo po'y nalalapit na sa panahon na yun. Pagka ikaw ay Kristiyano, you have to choose your faith or your life. Let us pray in our life na sana magkameron tayo ng lakas ng loob. Bigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob to choose our faith. That's my prayer. Kasi, hindi biro ang maging Kristiyano. Luke chapter 24 verse 12. Luke chapter 24 verse 12, sabi po dito, Then arose Peter and ran unto the sepulchre, and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves. Ibig sabihin, iniwanan, alam niyo po yung yung bata na pagdating sa bahay, nagbihis, yung pagkabihis, binagna na lang yung damit, na pinagagalitan natin yung bata, hindi man lang mailagay sa tubalan, parang ganun yung nangyayari dito. Laid by themselves and departed, wondering in himself at that which was come to pass. Anong nangyari? Sabi ni Peter, yung damit ng Panginoon nasa sahig. Pero sa John chapter 13, verse 30, bago mangyari itong mga bagay na ito, may sinabi ang Panginoon. Ito po, ito'y balikan po natin yung John chapter 19, verse 20. Sabi po dito, tama ba? John chapter 19, verse 20. 30, I'm sorry. 30. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished. Big sabihin, tapos na yung pagbabayad ng kasalanan. Meron na tayong katiyakan. Pero, mas ipinakita niya po yan dito po sa insurance na tinatawag. Yung katiyakan. Yung guarantee. Sa Luke chapter 24, verse, nasa ba yun? Verse 12, balik po tayo sa verse 12. Then arose Peter and ran unto the sepulchre, and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass. Anong nangyari? Ang nangyari po dito, mga minamahal, ang Panginoong Jesus ay nabuhay na magmuli. Tandaan niyo po kanina, hindi ko tinapos. Pagkamatay, pagkalibing, pangatlo po na bahagi ng Ebanghelyo, pagkabuhay na magmuli.
ng Panginoong Hesus mula sa patay. Ipinapakita po dito ng Panginoong Hesus na tapos niya ang pagbabayad ng kasalanan. Natapos niya, sabi niya, it is finished. At pinakita niya dito na yung kasalanan, hindi siya kayang pagtagumpayan. Kaya po siya ay nagtagumpay sa kasalanan. Meron pa pong isang talata, hindi ko lang makakita. Ito, John chapter 20, nakita ko din. John chapter 20 verse 5. And he stooping down, looking in, saw the linen clothes lying, yet went he not in. Then cometh Simon Peter, following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie, and the napkin that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself. Ito po yung larawan nung nangyari dyan. Yan. Yan po yung parang nung ang Panginoon ay nabuhay na magmuli, basta niya na lang iniwan yung ibinalot sa kanya, pero yung nakabalot sa kanyang ulo, yung napkin, pansin niyo po dito sa may upper right corner, may nakatupi na parang panyo. That is his napkin na kanyang itinupi. Bakit po? Ito ay nagpapatunay, ito po ay alam ng mga waiter sa mga 5-star restaurant na pagka yung napkin nakatupi, wag mong iimisin yung pinggan, yung mga kubyertos, yung baso, kahit walang nakaupo. Bakit? Halimbawa, nag-CR or umalis, wag mong iimisin yun. Alam niyo po ang ibig sabihin nun? Babalik yung nakaupo. Sinasabi po nung napkin na yan, na ang Panginoong Hesus ay wala na sa krus ng Kalbaryo. Wala na siya sa libingan. Siya po ay babalik para kunin tayo. Sabi po sa John chapter 14. Sabi po sa John chapter 14, verse 1 and 2, let not your heart be troubled, bagamat merong mga paghihirap bilang Kristiyano, huwag kang mangangamba. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Alam niyo po, mga minamahal, ang pinapakita ng mga talatang ito, ang Panginoong Hesus ay nagbayad na ng kasalanan. Nagtagumpay na siya. Ang kailangan mo lang tanggapin, ang kailangan mo na lang gawin, tanggapin po at manampalataya. Sapagkat maraming mga tao, nasa isip lang nila na ang Panginoong Hesus namatay. Alam niyo po kung gaano kalayo ang langit sa ating mga tao. 6 inch at isang ruler ang layo ng langit. Bakit? Gaano po ba kalayo ang isip sa puso? Isang ruler. Marami sa mga tao, alam nila na ang Panginoong Hesus namatay, inilibing na buhay na magmuli. Alam lang nila dito. Pero ang tanong, alam ba nila dito yun? I know in my heart, the Lord Jesus Christ died for me personally. There on the cross. He paid for my sin. Tanong, ganun ka din ba? Do you know Christ in your heart? Hindi lang dito. Alam niyo po, hindi lang 12 inches, hindi lang po isang ruler. Meron din pong half inches. Bibig. Gaano kalayo ang bibig sa puso? Maraming mga tao, binabanggit ang Panginoong Hesus. Banggit ng banggit. Sabi nga doon sa isang talata sa Matthew chapter 5 yata yun, Lord, Lord. Maraming tumatawag sa Panginoon, Panginoon. Pero sabi ng Panginoong Hesus, lumayo ka sa akin, di kita nakikilala. Ikaw na manggagawa ng katampalasanan, ng kasalanan. Maraming mga tao, ganyang kalayo. Bakit? You don't know Christ in your life. Hindi mo isinusuot ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Yung kanyang humility, yung holiness niya, yung kanyang pagpapagaling, napagaling ka na ba niya sa iyong sakit? Yung kanyang horror, siya ba ay dumanas na ng inconvenience para sa iyo? Para hindi mo nadanasin yung paghihirap sa impyerno. Panglima, binigyan ka na ba niya ng katiyakan? Yung insurance, yung hope, yung pag-asa ng langit.
Meron ka na ba niyan? Kung wala pa, it's a time. It's an opportunity this morning na narinig mo tong mensahe na to, na maisuot mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Alam niyo po, ang kasalanan, it's on Christ nung siya'y nasa krus. It's on Christ, but not in Him. Yung kasalanan, it's in us. Pero kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesus, it will not be on you. Though it's in you, it will not be in you. Ang mahirap, yung kagaya nung magnanakaw sa krus, yung mga nasa impyerno. Their sin is in them, and it's on them. Alam niyo po, pag halimbawa ng libre, halimbawa ko manlilibre, pag po kayo nanlilibre, ayan, pagka baka kayo maililibre, huwag niyo pong sasabihin sa akin na wala kayong pera. Pagka kayo niyayaya, ay wala akong pera. Hindi niyayaya ka nga, hindi ka naman tinanong na may pera ka eh. Kasi bakit? It's on the person. Ibig sabihin, hindi ka magbabayad. Ililibre ka nga eh. Kaya pag sinasabi paglibre, it's on me. It's on me. Ibig sabihin, i-charge sa Kanya. Kaya po alam niyo po, yung ating kasalanan, i-charge sa Panginoon. 2,000 taon ang nakararaan, namatay na ang Panginoong Hesus. Sana ganun din tayo. Namatay na ang Panginoong Hesus para sa ating kasalanan. Sana tanggapin natin yun sa ating buhay. Sana hindi ka mapahamak sa lugar ng impyerno. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y yumuko at pumikit, tayo po'y mananalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa mensahe na inyo pong ibinigay sa amin. Ito po'y mensahe na hindi lamang po applicable sa mga wala pang katiyakan ng langit, kundi para po sa mga mananampalataya mo. Pero ang amin pong layunin ngayong umaga ay para po sa mga wala pang katiyakan ng langit, sa mga tao na pwede pang mapahamak sa lugar ng impyerno, na sila po'y wala pang Kristo sa kanilang buhay. Tulungan niyo po sila na maisuot nila, tanggapin nila ang damit na isinuot ng Panginoong Hesus upang sila'y hindi maging hubad sa harapan ng inyo pong Ama. Na sila po ay matagpuang makasalanan at sila po ay maibubulid sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magkameron ng katiyakan ng langit. Pagpalain niyo po ang aming imbitasyon, pagpalain niyo po ang aming pong time na pananalangin. Ito po yung aming sinasama at dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Habang ikay nakayuko, nakapikit, at ikaw ay nananalangin, hayaan mo na bigyan kita ng kaunting gabay para kung iyong nais na tanggapin ang Panginoong Hesus. Alam mo, kailangan mo lamang na akuin sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan. Kailangan mo lamang na ikaw ay magkameron ng kaunawaan na ikaw ay marumi sa harapan ng Panginoon. Gaano man karami, gaano man kaunti, gaano man kaliit, o gaano man kalaki ng iyong kasalanan. Hindi ito palalampasin ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya kung naunawaan mo sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan, it's a good thing, sapagkat ako rin ay makasalanan. At ako'y inaako ko na ako'y makasalanan sapagkat ito'y pagpapakita ng pagpapakumbaba. Magpakumbaba ka, minamahal, sa harapan ng Panginoon. Ibaba mo iyong sarili sapagkat ang sabi ng Bible, siya na nagpapakababa ay tataas at siya na nagpapakataas ay ibababa. Kaya kailangan mong ipakumbaba ang iyong sarili. Aminin mo sa Diyos na ikaw ay makasalanan. Kung naunawaan mo na ikaw ay makasalanan, pwede ko bang makita ang iyong kamay na nakataas upang ikaw ay aming maipanalangin at sa amin pong mga kapatid at sa simbahan, atin pong ipanalangin ang bawat tao na magtataas ng kamay. Kung naunawaan mo na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Panginoon at wala ka pang katiyakan ng langit, pwede ko bang makita ang iyong kamay na nakataas na nagsasabing, ako'y makasalanan, wala akong katiyakan ng langit at pwede akong mapahamak sa lugar ng impyerno. Sige lang, habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit, makita ko ang inyo pong pangunawa, makita po ng Diyos. At kung naunawaan mo, salamat sa nagtataas ng kamay, sapagkat nakikita ng Diyos, lalo na
tinatanggap mo na ikaw ay makasalanan. Inaamin mo na ikaw ay makasalanan. At isang magandang hudyat yan, sapagkat inaari mo na ikaw ay may sakit. Ngayon, kailangan mo na manggagamot. Kailangan mo ng tagapagpagaling. Hindi mo masusumpungan ng tagapagpagaling, hindi sa akin na nangaral, hindi sa simbahang ito, kundi sa persona na aming ipinangaral, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kausapin mo siya sa panalangin. Aminin mo na ikaw ay makasalanan, humingi ka ng tawad sa mga kasalanang iyong nagawa. At tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang iyong tagapagligtas. Kausapin mo siya sapagkat siya'y naririyan lamang, inihintay ka na makapag-usap sa Kanya, inihintay na ikaw ay humingi ng tawad at lumapit sa Kanya na siya'y iyong tanggapin, siya'y iyong papasukin sa iyong buhay, na siya'y iyong panampalatayanan, yung Kanyang ginawa dun sa krus ng Kalbaryo, na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na magmuli para sa iyo. Gawin mo itong personal sapagkat ang Panginoong Hesus ay hindi namatay para sa lahat. Ang Panginoong Hesus ay namatay para lamang sa mga mananampalataya sa Kanya. Sabi ng John 3:16, that whosoever believeth in Him should not perish. Kung sino man ang mananampalataya, sa Kanya lamang namatay ang Panginoong Hesus. Kaya kailangan mong ikaw ay manampalataya sa Panginoon. Uulitin ko, sa amin po mga bisita rito, kung naunawaan mo na ikaw ay makasalanan, ang kailangan mo ay tagapagpagaling. Lumapit ka sa Panginoong Hesus, humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, at tanggapin mo ang Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat sa pamamagitan ng Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay gagaling. Ikaw ay hindi mapapahamak, kundi magkakameron ka ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay nananalangin, pwede bang makita ko ang iyong kamay na nakataas? Kung ikaw ay nakikipag-usap ngayong oras na ito sa panalangin, pwede ko bang makita ang iyong kamay upang ikaw ay maipanalangin namin? Upang ikaw ay aming maipag-pray? Upang ikaw ay aming patuloy na mailapit sa Panginoon sa panalangin? At nawa, totoo ang inyo pong pananampalataya, totoo ang pagsisisi ng kasalanan, sapagkat ang hindi totoong pagsisisi at ang hindi totoong pananampalataya ay walang magagawa sa atin. Hindi tayo may liligtas ng mga ito. Kaya sa ating puso, buong buhay, buong puso nating pagsisihan ng kasalanan at panampalatayaan ng Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay, salamat sa pagnanais na magkameron ng katiyakan ng langit sa mga oras na ito. Tayo po ay magpatuloy sa pananalangin. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa mensahe na inyo pong binigay sa amin. Salamat po sa mga kaluluwa na nagnais na ikaw po ay tanggapin. Salamat po, Panginoon, sa kanila pong pagpapahayag na sila po ay nagsisisi ng kasalanan at nananampalataya sa Panginoong Hesus bilang inyo pong Panginoon, bilang kanila pong Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, O Diyos, sa mensaheng ito na nagpapakilala sa amin sa Panginoong Hesus, na siya'y nagkatawang tao, siya po ay banal, siya'y nagpapagaling sa amin pong sakit, siya po ay dumanas ng paghihirap para po sa amin, at siya po ay nagtagumpay sa amin pong mga kasalanan upang kami po ay magkameron ng katiyakan ng langit. Salamat po sa pag-asang ito na kami po one day ay inyo pong kukunin at kami po inyong susunduin upang manirahan sa inyo pong piling sa lugar ng langit na bayan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa pagkakataong makapangaral na inyong salita. Ito po'y aming panalangin ng may pagtitiwala at ibinabalik po namin ang pasasalamat at pagpupuri tanging sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.